Hi, ako si Joanna. Sa presentasyong ito, ipagkukumpara natin ang dati at kasalukuyang San Pedro City, Laguna. Halina't samahan niyo ako sa aking pagbabalik tanaw sa ilan sa mga makasaysayang gusali ng bayan ng San Pedro, Laguna. Ano nga ba ang kwento nito mula pa noong sinaunang araw? At ano na kaya ang kalagayan nito sa kasalukuyang panahon? San Pedro de Tunasan. Ito ang dating pangalan ng bayang ito noong panahon ng mga Espanyol. Pinaikli rin naman ito at tinawag na San Pedro noong 1914 na kalaunay binansagang city o syudad noong taong 2013. Ang San Pedro noon ay kilala sa maganda nitong agrikultura, mga mayayabong na puno ng mga prutas, pag-aalaga ng pato lalo na sa may parting tabi ng Lawa o Laguna Lake, at ito ay isang syudad na may mababangong samyo ng Sampaguita. Sa katunayan nga, taon-taong ay pinagdiriwang ng mga San Pedrense ang Sampaguita Festival tuwing buwan ng Mayo, dahil noon pa man ay ito na ang kanilang pangunahing kabuhayan. Ito rin ay simbolo ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Dati pa man ay may mga gusali at iba't ibang istruktura na ang bayang ito. Isa na rito ay ang San Pedro Apostol Parish Church na itinayo noong 1700s at tinuturing na pinakamatandang simbahan sa bayan ng San Pedro. Matatagpuan ang simbahang ito sa tapat ng plaza ng nasabing bayan. Nang lumaganap ang Katolisismo sa Pilipinas na dala ng mga mananakop na Espanyol, ay nakapagpatayo na rin sila ng mga simbahan katulad nito. Lumipas ang ilang siglo ay nakatayong matibay pa rin ang simbahan. Nagdaan ang maraming sakuna, kaganapan at panahon. Marami na rin ang pinagbago ng simbahan. Nagkaroon man ng karagdagang disenyo at bagong pintura. Nanatili naman ang kahalagahan nito sa mga San Pedrense at hanggang ngayon ay maraming Katoliko pa rin ang dumadayo at nagsisimba rito. Ang mga simbahan ay nananatiling mahalaga, ngunit katulad ng San Pedro Apostol Parish, karamihan ay nirenovate upang makasabay sa pangangailangan ng mas maraming deboto at bisita. Ang pagbabago sa mga estruktura ay nagpapakita ng pag-unlad, ngunit nagdadala rin ng pagkakataon para mapanatili ang alaala at kultura ng bayan. Tumatayong matatag din ang plaza ng San Pedro City na pinagdarausan ng mga kasiyahan, tanghalan at mahahalagang okasyon ng bayan. Nag-iba man ang disenyo nito sa kasalukuyang panahon, ngunit bakas pa rin sa lugar na ito ang mga masasayang kaganapang makikita at mababalikan na lamang sa mga litrato o larawan ng lungsod. Nakatayo pa rin sa plazang ito ang mga estatwa ng dalawang mahalagang tao sa kasaysayan ng San Pedro, si Dr. Jose Rizal at si Abelardo Remuquillo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, si Abelardo Remuquillo, nakilala ng kanyang mga kasamahan, kaaway at tagahanga bilang Captain Remo, ay isang batang gerilya mula sa San Pedro, Laguna na lumaban laban sa hukbong imperial ng Hapon. Sumali siya sa Hunters ROTC Guerrilla at nakipaglaban sa mga mananakop sa iba't ibang panig ng Katimugang Luzon. Lumahok din siya sa tanyag na raid at Los Baños. At sa edad ni 23, namatay siya hindi sa San Pedro kundi sa malayong Bay Laguna habang inaatake ang isang kuta ng Hapon. Ngayon, kinikilala si Captain Remo bilang isang tunay na bayani ng San Pedro at may nakatayong bantayog sa makasaysayang plaza ng bayan bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan. Bagamat makabago na ngayon ang San Pedro at ito ay isa ng tanyag na syudad, makikita pa rin ang ilang mga gusali o istruktura at bahay na pinangalagaan, iningatan at ngayoy pinanitili ang disenyo. Katulad na lamang ng Casa Hacienda na itinayo bago pa sumapit ang 21st century na ngayon ay isa ng malaking bilihan na tinatawag na Cosmart. Isang halimbawa pa ay ang Morando Almendrala House na ngayon ay makikita na bilang isang sikat na fast food chain. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang pagbabago. Dumating ang mga bagong negosyo, mas maayos na kalsada, at mas maraming oportunidad para sa edukasyon at trabaho.
Ang lungsod ay unti-unting naging mas moderno at progresibo. At ang mga lumang gusali at simbahan ay nagsisilbing gabay at alaala ng pinagmula ng komunidad. Nananatiling puno ng istorya ang bayang ngayoy kilala bilang Future Shrine City of Southern Tagalog at Dormitory Town. Ang San Pedro Laguna ay patunay na ang pagbabago ay bahagi ng ating pag-unlad. Mula sa payak na pamumuhay noon hanggang sa mas modernong kabuhayan at teknolohiya ngayon, nakikita natin kung paano humuhubog ang bawat hakbang ng komunidad sa kinabukasan. Bagamat may mga hamon, ang pagtutulungan ng bawat mamamayan at ang tamang pamamahala ay susi upang mas mapabuti pa ang ating lungsod. Sa huli, ang pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaunlaran, kundi sa pagkakaisa, kultura, at pangarap ng bawat San Pedrense para sa mas maliwanag na bukas.